We're back. So, hindi tayo mag-unbox ngayon. Dahil nga nabenta na natin yung Sef Moto 450 MT natin. Pagpapahingayin na muna natin yung LS2 Explorer natin. So, kailangan natin mag-setup ng bagong motovlogging helmet. So, ngayon, gagawin natin ay set-up natin tong LS2 Dragon natin. Para maging ito na yung motovlogging helmet natin. So quick guide lang to. This is just one way to do a motovlogging setup. Sa akin kasi ito yung pinakamadali. So isa-isa muna natin yung mga gamit. So syempre yung helmet, yung LS2 Dragon natin. Alisin natin sa bag. Yan. Okay. Then for the chin mount, hank ang gamit natin. Yan. Then camera Action 5 DJI. For our mic, DJI din, since proprietary ang mic connection ng DJI, so dapat DJI mic din. Mic mini. So hindi pa ako nag-upgrade ng camera at saka ng mic kasi so far okay pa naman tong dalawa sa akin eh. So may 1 year na sa akin to, and okay pa naman, wala pa naman siyang problema. Good quality pa rin naman. Then we have our phones. Ito optional naman to sa motovlogging. So ito yung AGS Q8 natin. Yan, ito pa rin yung gamit natin. Tinanggal lang natin to dun sa Explorer and ilipat lang natin dito. So working pa naman, wala pa namang reason para palitan. And nga pala, and here ito yung kasamang clear visor nitong Dragon. Papalitan natin ang clear since dual visor naman to. Okay, so palitan muna natin siya ng visor. Tabi muna natin to. Paano mapapalitan to? So ano mo, quick release to. Ito. So kita nyo itong latches. Meron itong latch. Yan. So alam ko yun lang yung kailangan. There. Tapos makatanggal na siya. Diba? Tanggal na. Tanggal na kagad. Ganun siya kabilis tanggalin. Tapos nalagay na natin to. Make sure lang na align. Yan. At ito. Yun. Click. Tama ba? Kabit na. Yes, kabit na. Hindi pa. Yun pala yung dapat mag-click. Yung nasa taas. There. Yun. And this. Yan. Okay na. Okay na. Ganun lang siya kabilis. Napakadaling palitan ng visor. Yan. Kasi diba tinted na to eh. Tapos tinted pa rin yun. So palitan na lang natin ang clear para dual purpose. Okay. Next, ang susunod natin, ito, chin mount. Installation guide. Try natin. So kailangan linisin muna parang cellphone. Let him dry. Yep. So, ito yung pinaka-mount. Dito siya. Sakto, di ba? Kasi customized talaga to for the LS2 Dragon. Nice. Diba? Yun nga, no? Medyo mahirap siyang
isa dahil pasok siya, pero okay lang naman. May kasama siyang ito, panlinis, stickers, ito ba? Okay. And meron siyang dalawang arm, isang 90 degrees tsaka isang straight. So hindi ko pa alam kung anong kakabit natin. Tapos ito yung safety tether para sakali mag-fail to, ito nakadikit pa, hindi siya mawawala, hindi siya malalaglag basta-basta. So for safety nito, kailangan natin to. Okay. Kailangan pala natin ng screwdriver. Wait lang, kuha na tayo ng screwdriver. Kuha natin to. Ito lang, basura muna. Okay, sabi wet daw muna, number 1. So kailangan natin linisan para dumikit ng maigi. Dry. Okay. Sabi dito, pagkatapos linisin, sana hindi dikit ito. Check na natin pag ganyan. Touch move na to kapag dinikit natin. Wala na. So, tanggalin to. Yeah. So, dito. Tandaan lang. Pantay ba? Pa natin ito. Kalaan ba? Hindi. Ito mahirap ka dito. Kailangan sakto. Tanong natin yung buhit para ma-align natin. Saan siya na medyo madilim? Hindi ko makita. Okay na siguro to. Ayan naman, di ba? Ayan. Wala na. Okay. Ayan. Tapos, sabi dito, safety tether. So, ito yan. Ito yan. Kailangan natin siyang ilagay dito. Kaya kinabit muna natin ito bago natin dinikit. Yun, okay. There. Tapos
lang siya dito. Yan. Tapos, hanapan natin siya ng pwesto. Yan. Diba? So, just in case wala yung dikit na to, hindi siya malalaglag basta-basta. So, pinisa lang natin ng konti ito. Kailangan babanat. Hindi ko alam kung kailangan batak na batak eh, pero para hindi siya masagwan tingnan. Ayaw matanggal. Okay. So, kailangan ito. Yan. Okay. Then, dun sa arm, ko alam kung itong straight. Mas okay ba itong straight? O itong parang ito yata yung ginamit ko last time. Ito na lang kakabit natin. Medyo mahigpit lang siya, pero okay din yun. Tama ba? Ano naman? Saan yung tornilyo? Ito. Yung tornilyo dyan lang. Tapos ito lang natin. Okay. Tapos ito yung mga pang DJI dyan. And so muna dito yung nut dito to. Medyo yan. Testingin natin. Yun. Okay. So kailangan siguro muna kita natin ng konti yung arm. Oops, tama. Yan, okay na siguro yan. Tapos kita natin para hindi na siya gumalaw. Yan. So nakakabit na yung camera natin. Ayan lang muna natin siya mag-cure overnight, and then okay na to. Galing muna natin to. Diba? Ito pa lang meron ng ano pa ng motovlogging, yung helmet eh. Ano naman to eh, optional naman ang comms. Kung mahilig ka lang makinig ng music or may kausap kapag nag-ride, kailangan mo talaga to. Pero kung hindi, sorry. So, pero kung hindi mo naman kailangan na to eh. Pwede ka naman mag-motovlog na wala to. So, yun lang. Tapos, ito. Oops, sorry. DJI mic. So, ang ginagawa ko lang dito, kuha ko lang isa.
Then, prepare mo lang siya dito. Tapos, ito. Meron nga magnet dito. Yan. Tapos, nagawa ko, inalagay ko lang dito. Sa loob. Dito meron chin skirt. Ako lang siya nilalagay. Magnet. Ayun na. Diba? Ganda kasi dito sa DJI. Ang tagal ng battery nito. So, sa isang battery, almost based on sa gamit ko, mga 45 minutes, 30 to 45 minutes, mga ganun. So, okay siya. Yan, auto-vlogging helmet na. So, yan. Para sa akin, ito kasi yung pinakamadali na setup. Pero yung iba, ang ginagawa, kapag yung Insta360, ang ginagawa nila, kapag naka-cardo sila, nagamit nila yung Bluetooth connection ng cardo, papunta dun sa Insta360. Medyo mahal yung setup na yun kasi mahal ang cardo. Tsaka medyo mahal ang Insta360 compared sa DJI Action 5. Okay, so, yun. Kakabit ko lang yung foams and then okay na.
Hirap pala. Anyway. Yan. MS2. Dragon. Okay.